And muli po, magandang umaga sa bawat isa. So tayo po ay papatuloy sa atin pong Sunday School at patuloy po tayo sa ating tinatalakay. Last month, tayo po ay naglapo sa pagtingin sa mga kaparaanan ng biyaya. So again po, patuloy na tinuturo po dito ang patungkol sa Kristiyanong pamuhay. Ito ay marapat ay ating sinisikap na tayo lumago sa kabanalan. At kasama sa paglalago sa kabanalan, meron dapat tayong mga isinasagawa na mga katotohanan. At isa nga po diyan, yung kaparaanan ng biyaya. Sa kaparaanan ng biyaya, merong dalawang kategorya ito. Una, yung pong private means of grace, pang personal, individual, na dapat ay ating isinasagawa. And then meron din pong corporate means of grace, which is yung pang kongregasyon na kaparaanan. So tayo po ay nagsimula sa pagtingin sa private means of grace. At ating tingnan yung pinakauna, yung salita ng ating Panginoong Diyos. So muli, ay tayo pa yung papatuloy. Huling part patungkol po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ating po muna tingnan, basahin yung talata na napakaganda na ating makita bilang reference patungkol po sa ating pinag-aaralan. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Pagpapakita ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. So again, ating tingnan natin yung pinaka primary premise, pangunahing kaisipan dito, na bagaman ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya sa atin bilang mga mananampalataya, nagkakalob siya ng mga biyaya, mga pagkapala, pero ito po ay karaniwan niyang ipinapadaloy or gumagamit siya ng mga pamaraan, mga kinakasangkapan, instrumento para ito'y ating makamtan. At yun ay kanyang isinasatuparan, ginagawa sa pamagitan ng kanyang itinalaga or ibinigay na mga pamaraan upang mapangyari ang kapangyarihan ng salita at ng Espiritu. So meron pong kaparaan. Gaya ng binanggit natin dati, hindi po yun magic. Na dahil tayo mananampatayan na, ay tayo ay automatic ng lalago at makakamtan yung mga biyaya ng Diyos na paglago sa Kanya sa ating pananampalataya. Meron siyang ibinigay na mga kaparaanan. So, naroon nga, tinalakay natin yung private means of grace. Ito ay pang-individual. Bawat isa sa atin na mga mananampalataya ay dapat ito ay ating isinasagawa ng tuloy-tuloy or araw-araw. So, ang salita ng Diyos, tingnan natin yan bilang pribadong paraan ng biyaya. So, napakahalaga po niyan sapagkat ito yung pangunahing paraan ng Diyos upang tayo ay patuloy na biyayaan. Ang salita ng Diyos ang may pinakamataas na otoridad sa lahat ng paraan ng biyaya. Yun yung ating tandaan. Ganyan po kahalaga ang ating Biblia. Ganyan kahalaga yung salita ng Diyos. Yan yung primary. Sapagkat kung wala ang Biblia, hindi natin mauunawaan, hindi natin malaman ano yung iba pang mga kaparaan ng biyaya. Itong Biblia ang pinaka pangunahin. Kaya dapat ito yung patuloy nating pinagsisikapang buksan, unawain, at isabuhay. So, yung paggamit sa salita or sa kasulatan, paano natin ito ginagamit bilang paraan ng biyaya? So, nung una, meron tayong tinalakay na dalawa. Una, bago po pala yon, so paalala sa atin, marami po kasi ang umaasa sa corporate means of grace or yung pampublikong pagtuturo ng salita ng Diyos para sa kanilang espiritual na pagkain. So maraming mga tao na titingnan nila na sapat na kapag sila ay sumisimba sa araw ng linggo, doon sila nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng pagtuturo sa mga Sunday school, na yun na yung kanilang pagkukunan ng lakas o yun na yung kaparaan upang sila lumago. Subalit nagkukulang naman sa pang-personal o individual na kaparaanan, which is yung private means of grace ng ito, kagaya po ng pagbabasa ng Biblia. So, ang pagtuturo ng mga mangaral, tandaan po natin sa publiko,
sa kongregasyon, kagaya po nito, at ang pribadong paggamit ng salita, yun po ay hindi magkakontra. Hindi dapat natin yung paghiwalayin. Dapat siyang magtagpo at magtulungan. Yes, every Sunday tayo nakakapakinig ng pangaral, napapangalalahanan, napapalakas. Pero para yun ay patuloy na magatungan at patuloy na magkaroon ng aplikasyon talaga sa ating buhay, meron dapat tayong ginagawa na responsibilidad. At yun yung private means of praise, ang salita ng Diyos. Dapat atin siyang ginagamit. Sapagkat kung aasa lamang daw tayo sa church, sa pangaral dito, kulang yon. Kaya kung ating mapapansin, hindi tatagal yung ating napakinggan sa araw ng linggo. Pag-uwi natin, sa araw-araw hindi natin i-apply kasi nagkukulang tayo sa kaparaan ng biyaya, sa pagbabasa ng Biblia. So kaya bilang babala, ito yung mangyayari. Kung puro pampublikong pagtuturo lamang ang ating pinapakinggan, mauwi ito sa pagiging bata sa pananampalataya at labis na pagiging dependent sa iba or pag-asa sa iba. Yan yung mangyayari kapag umaasa lamang tayo sa pagtuturo sa church. Bagaman hindi ko po siya sabing hindi mahalaga. Pero kung doon lamang tayo umaasa at wala tayong responsibilidad sa ating sarili, personal, tayo ay matiling bata sa pananampalataya. Walang mangyayaring patuloy na paglago sa ating pananampalataya. So para mangyari yun, tinalakay natin dalawa. Una, yung regular na pagbabasa. Ibig sabihin, yun po ay sistematikong pagbabasa ng Biblia sa mga bahagi na kaya nating unawain. So meron po tayong mga tinalakay diyan kung paano isasagawa, pero ang napakalaga, dapat ang salita ng Diyos ay araw-araw nating nababasa. Araw-araw dapat natin siyang nabubuksan. Napakahalaga po niyan. Kung paano ang pagkain ay mahalaga sa ating physical na katawan, ganoon din ang salita ng Diyos. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa ibig ng Diyos. At pangalawa, yun pong mga memory verse. Maganda din po yun. Yung paglalagay sa ating isipan, sa ating alaala ng mga talatang kapakipakinabang sa doktrina at sa ating pamuhay. So mahalaga din po siya. Tayo ay may mga isinasaulong mga verses, mga talata, mga pangako ng Biblia. Atin siyang may apply sa ating pang-araw-araw na buhay kapag meron tayong baong salita ng Diyos. For example, harap tayo sa pagsubok, sa desisyon, kung tayo ay magkakasala, gagawa ng kasalanan o hindi. Kung meron tayong salita ng Diyos sa ating isipan, yun yung kumbaga papatnubay sa atin at magiging lakas natin para hindi magkasala. Gaya ng binanggit natin sa binasa kanina sa Psalms 119. Ang iyong salita ay iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. So ngayon pong umaga, tatalakayin natin yung naitirang dalawa sa paggamit ng salita ng Diyos. Pangatlo, yun po yung pagbubulay or meditation. So ito po ay iba sa pagbabasa at sa pagkasaulo lamang ng talata. Pag sinabing meditation, ito ay pag-iisip. Ito ay pagbubulay sa isang bahagi ng kasulatan para sa personal na aplikasyon. So ito ay, kumbaga, nagtatagal tayo dito sa isang talata, talaga atin siyang ninanamnam, atin siyang, kumbaga, sinisikap na makita yung kahulugan niya, yung kanyang importansya na may apply natin sa ating personal na pamuhay. So ganun po siya. Meditation. Yung ang Hebrew word dyan ay to murmur. Parang isang hayop or isang baka or tupa na ngumunguya. Kanyang, kumbaga, nialasahan patuloy yung kanyang kinakain. So, ganyan po yung ibig sabihin ng meditation. Binubulay yung isang bahagi ng kasulatan. So, ang isang bahaging kaisipan, yung isang portion ng thought from text, paragraph, stanza sa ating nabasa sa Biblia, meron siyang pakahulugan na para sa lahat. Kasi kung tayo ay nagbabasa lamang ng Biblia and then nagsasalo ng Biblia, dumating sa punto na pag yun lamang yung ating ginagawa, para siyang irrelevant sa atin. Kapag nababasa lamang tayo, parang hindi natin makuha yung ibig sabihin nito. Ito ba applicable ba sa akin ito? Kasi ganun po nangyayari kapag pagbabasa lamang. Pero kung atin siya talagang bubulayin, aalamin yung pinaka
kahulugan niya noong time na yon, noong panahong iyon, and then dahil itong nanatili ang salita ng Diyos hanggang ngayon, ating makikita ano yung aplikasyon nito sa aking sarili, sa aking buhay ngayon. So ganyan po yung klase ng pagubulay, sapagkat yung pong purpose or goal ng meditation ay para sa personal na aplikasyon ng teksto ng kasulatan. Yung makita mo na ang Biblia ay nangungusap talaga sa iyo. Sa paanong paraan, aalamin mo talaga kung ano yung kahulugan ng Biblia noon and then paano siya may apply sa akin ngayon. Yun yung goal, na mangusap ang Biblia sa atin, sa ating buhay upang yun ay magkaroon ng aplikasyon. So ang pagbubulay ng kasulatan, yan po ay karaniwan na conclusion ng araw-araw na pagbabasa. So yun po yung kung hindi man tayo makapagbulay kung di tayo nagbabasa ng Biblia. So magkakasama siya. Sa ating pagbabasa, naroon na ang pinaka-conclusion niya, meron tayong makitang talata, mabulay-bulay natin, makita natin paano ito may apply sa aking buhay. So kaya para ating maumpisahan iyan, pumili tayo sa ating pagbasa ng isang teksto. Yung pinaka-key verse or pinaka-pangunahing talata sa Biblia na maaari nating makuhanan ng historical meaning niyan at ng personal na aplikasyon sa ating buhay. So meron talaga tayong aalamin na katotohanan. Ang sayo nga po ni Thomas Brooks, remember that it is not hasty reading, but serious meditation on holy and heavenly truths that makes them prove sweet and profitable to the soul. It is not the mere touching of the flower by the bee that gathers honey, but her abiding for a time on the flower that draws out the sweet. It is not he that reads most, but he that meditates most, that will prove to be the choicest, sweetest, wisest, and strongest Christian. So napakaganda na sinabi ni Thomas Brooks. Sabi niya, hindi daw yung mga maraming nabasa, yung mabilis magbasa, kayang tapos ng Biblia sa isang segundo, ay sa isang buwan, etc. Hindi daw yun. Kundi yun daw humihinto. Yung kanya talagang inaalam, nianamnam. Kanyang pinangungusap ang Biblia sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Kagaya binigyan ng example bilang kagaya ng isang bubuyog sa bulaklak. Kung paano siya nag-gather ng honey, hindi naman yung bubuyog pagka dapo agad ng ilang seconds doon sa honey, 2 seconds ay makakuha agad ng honey. Nagkatagal siya doon sa bulaklak kasi kanyang kinukuha yung nectar. Nianam niya. At pagka nakuha na yun, nakuha na yung honey na may use niya. Nandun din po yung prinsipyo sa atin sa pagbubulay. Tayo ay mayroon titingnan talata, talagang ating tinitingnan or binubuksan yung kahulugan niyan para sa ating personal na buhay. So yung pong mga pwede nating makita na mga makakatulong sa atin para maunawaan natin yung teksto, yung kahulugan niyan. So nandun po yung mga suggested tools. So doon po makakatulong yung mga study Bible. For example, Reformation Study Bible, kagaya po nito. ESV Study Bible, meron po sa ating pinabigay yung global. Sana po natin nababasa. At kahit yung ilang mga available na mga references. Ngayon naman po sa ating panahon ngayon, hindi problema na yung mga resources. Walang magasabing kulang ng resources. Napakaraming resources sa internet, sa books, sa study Bible, marami. Pwede tayong magtanong. So wala tayong magiging excuse para hindi maunawaan ng isang talata, isang teksto ng talata. Meron tayong mga gamit. So yan po yung pwede nating magamit. So ano po yung process o proseso sa ating pagbubulay? So yung pong proseso niyan, from historical meaning to relevant for all time. Mula sa kahulugan niya, sa original na kahulugan ng Biblia, sa original niyang mga tagapagbasa, original na mga tao noon na sinulatan, patungo sa ating panahon. Kung paano naging totoo yung Biblia sa kanila, ganoon din sa atin. So, yun po yung ating gustong makita doon o makuha. Kung ano yung naging kahulugan niya sa kanila, paano yun na-apply sa kanilang sitwasyon, yung mga tao ng Biblia patungo sa paano natin yun may apply or magiging kapakinabangan sa ating panahon
Ngayon, ang sabi nga po sa 1 Corinthians 10, verse 11 to 13, ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang ng nga sulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon, kaya't ang may akalang siya nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. So may pinapakita doon na mga pangyayari nung unang panahon, judgment, ay nangyari para maging lesson or maging aral, maging pagtuturo sa atin ngayon. Upang di natin yun, kumbaga, magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Meron tayong iwasan na dahil nangyari na yon, mga ganun pong mga sitwasyon. So mula po din sa meditational process, so makakatulong po yung tatlong letter T para ating mabuksan yung ibig sabihin ng talata noon patungo sa ibig sabihin ng talata sa atin ngayon. So ito rin po yung prinsipyo na akin pong ginagamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito din po ay ituturo sa amin ng ni Pastor Noel sa GMA. Una, yung time. Pangalawa, timeless. Pangatlo, timely. Ano ibig sabihin ng time? Una. Pag sinabing time, ano yung ibig sabihin ng talata nung time na isinulat iyon? Ano ibig sabihin ng talata sa mga original readers, sa mga original noon na mga audience? Ano ibig sabihin sa kanila? So yun po ay kahulugan ng teksto sa kanyang makasaysayang kalagayan. Original na pangyayari, original na mga tagapakinig. So for example, sa Israel, ano yung sinasabi dati ng Diyos sa kanila, sa kanyang salita, sa Old Testament? So yun po yun. Ano yung ibig sabihin nun? Bakit sinabi ni Moses sa kanila, etc. So yun yung po yung ibig sabihin ng time. Ano talaga yung ibig sabihin ng teksto sa original niyang konteksto? So nandun po yung katanungan na pwede nating itanong para makita yan. For example, bakit isinama ng manulat yung tekstong ito sa kanila? Paano ito tinanggap noon ng mga mamabasa? So, yun po yung ating pwedeng maging question para makuha natin kung ano yung naging sitwasyon noon, bakit isinulat ito sa kanila, sino yung kinakausap, ano yung issue, ano yung kumbaga dapat nilang gawin nung time na yon. So, yun po yung time or kahulugan, panahon noon. Pangalawa, so dadako tayo sa timeless. Yung pangalawa, so from time, kung ano yung original na kahulugan niyan ng isang teksto sa kanyang original na konteksto, patungo sa timeless. Ano yung pagtuturo noon na hanggang sa ngayon ay nananatili? Hindi na bagong prinsipyo. So yun po yung pag sinabing timeless truth. Hindi siya nababagong katotohanan na tinuturo na noon pa man na applicable sa lahat ng henerasyon. Hindi mababago. So yun po ay katuroang may kaugnayan sa lahat ng sariling lahi. O yung tinatawag na doctrinal principle. Yung katuroan na prinsipyo. So meron yung question. Kaya itanong kung para atin makita yung timeless truth, ano yung katotohanan ng nanatili para sa lahat mula sa nabasa kong teksto? Ano yung hanggang sa katotohanan ngayon ay natiling katotohanan? Example, sa New Testament, kung tayong babasa sa New Testament, naroon na titingnan noon na ang Panginoong Yesus yung nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa mga hentil. Dati, yun para sa Israelita, sa pagtanggay nila, ito kumbaga, ine-extend sa mga hentil, naligtas sila kahit di sila mga Israelita. Ano yung timeless truth noon? Na kahit hindi mga talaga mula sa Israel, kahit mga hentil sa atin, kahit tayo mga Pilipino, etc., na mga lahi, natili na si Jesus ang tagapagligtas. So parang mga ganong mga example. Ano yung katotohanan na natili para sa lahat? So dapat din natin isaalang-alang yung progresibong mga pagkakatulad. So yun yung ating makikita sa timeless truth. Then, thirdly, ito naman. So matapos yung time, anong ibig sabihin ng time na yon, ng teksto na yon? Timeless, ano yung natiling katotohanan para sa lahat? Ito yung napakahalaga. Pangatlo, timely. Ibig sabihin, ano yung aplikasyon ng teksto sa personal nating kalagayan as of now? Ito yung tinatawag na challenge. Ano ngayon sa atin? Ano yung sinasabi ngayon ng talata sa atin?
So, yun po yun, timely. Yung practical na hamon. So, may mga question po diyan, ano yung isyung humaharap sa akin? Ano yung utos na dapat kong sundin ngayon? Ano yung kasalanan na dapat nating harapin? Etc. So, yun yung pinaka, kumbaga, conclusion. So, kaya mula sa tatlong letter T na yan, kapag atin siyang naisagawa, I believe na mauunawaan natin at makakuha yung personal na aplikasyon ng isang talata. From time, timeless, and then timely. So kaya bilang warning, bilang babala, kapag kulang yung ating naging pagubulay, kulang yung ating meditation, ang kasulatan ay hindi nagiging personal na makabuluhan. Naging irrelevant ang Biblia, ang salita ng Diyos sa atin. Kung walang ganyang, kumbaga, process of meditation, kapag hindi natin, kumbaga, nabubuksan ang Biblia, kung di siya nakakapangusap sa atin. So, parang hindi siya para sa atin. Kaya, challenge siya sa atin na tayo ay mag-meditate, magbulay ng salita ng Diyos. Ating sikapin na mangusap ito sa atin sa pamagitan ng pag-alam ng mga katotohanan na pwedeng magkaroon ng aplikasyon sa bawat isa. So ang pagkatuto mula sa pagbasa at pagkasaulo ay maaaring matiling akademiko lamang kapag hanggang doon lamang at walang meditation. Kahit tayo babasa, nag-memorize, kung hanggang doon lamang, naging kaalaman lamang siya. Kung walang meditation na inaasam natin na magkaroon ito ng personal na aplikasyon, wala itong saysay. Parang kanina, kung paniniwala lamang, walang bunga, walang kabuluhan. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 8 verse 1, ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, naalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. So pinapakita din yung danger kapag ang naging end ng kumbaga truth ay hanggang head lamang, hanggang kumbaga kaisipan lamang, walang bunga, walang aplikasyon, wala po yung kabuluhan. So kung meron man, kaunti. Kung mayroon man ang personal na agalakan sa pakikinabang mula sa salita. So, insufficient siya sa ating paglago bilang Kristiyano kung walang meditation. Kaya napakahalaga po niyan. Ang apat, and then last, ito na yung pag-aaral. So, iba pa pala yun. Iba pa ang pagbabasa, pagkasaulo, pagbubulay, at lastly, yung pag-aaral mismo ng salita ng Diyos. Pag sinabing pag-aaral, ito ay iba sa pagbabasa, pag-memorize. Sapagkat ito yung masusing panaliksik sa isang teksto. So ito yung mas ma-effort itong gawin. Talagang intentionally ating pag-aaralan ng isang talata, bubuksan yung ibig sabihin niya, ano yung komento ng ibang mga theologians dito, iba't ibang mga interpretation, paano natin ma-affirm na yung ating current conviction sa isang talata ay totoo or tama. So may mga ganyan po. So masusi siyang panaliksik sa isang teksto o paksa ng kasulatan ayon sa pangangailangan. So ito ay paminsan-minsang gawain, yung pag-aaral. Kapag may pangangailangan para sa kaalaman. Tinutukoy natin dito yung responsibility ng bawat mananampalataya. So hindi naman siya yung kumbaga kagaya ng reading and then meditation na dapat ay araw-araw. Yung study, pwede siyang paminsan-minsang gawin. Kapag may pangailangan para sa kaalaman, kung dumating sa punto na meron tayong kailangan maunawaan ng isang talata, meron bumabagabag sa atin, hindi natin maunawaan ang ibig sabihin nito. So, dun po yung papasok na okasyon. So, ang layunin po ng pag-aaral ay mas malalim na kaalaman para sa pagpapasya or pagtuturo. Yun yung goal ng pag-aaral. Kaya tayo mag-aaral, meron tayong kino-consider isang bagay na tayo kailangang gawing desisyon, ano yung kalooban ng Diyos dito. So talagang ating aalamin ano yung kalooban ng Diyos, ano yung prinsipyo na dapat natin makita. At the same time, maging sa pagtuturo. At napakalaga ito sa mga nagtuturo, sa mga nasa ministeryo ng pagtuturo. Kailangan talaga may pag-aaral. Hindi dapat ito paminsan-minsan. Dapat ito ay daily. Ito dapat ay kumbaga discipline.
sa pag tayo ay nasa pagtuturong ministeryo. Ang sabi po ng Luke 24 verse 45, para ating makita yung goal nito, na magkagay binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. So, meron po doon idea na pinapakita na para maunawaan yung kasulatan. Mabuksan yung ating kaisipan, kagaya ng pinay dito, ang prinsipyo lamang ay maunawaan natin yung sinasabi ng isang teksto. So again, hindi ito kailangan regular na gawin nang hindi kabilang sa ministeryo ng pagtuturo. Wala sa teaching ministry. Hindi ma-required na, for example, si Ashley ay dapat mag-aral araw-araw. Dapat mag-study siya. Alam niyo yung mga Greek words, Hebrew words, etc. Hindi naman ganon. Kung ikaw ay wala sa ministeryo ng pagtuturo. Subalit, kung ikaw ay nasa ministeryo ng pagtuturo, Sunday school, at kahit sa Sunday school ng mga bata, required sa iyo ang mag-aral. Kasi sa pagtuturo natin, doon nakadepende yung kaalaman ng ating tinuturuan patungkol sa Diyos. Kapag tayo ay walang discipline ng pag-aaral, malaki ang ating, kumbaga, accountabilidad sa Diyos. Kasi soul ng mga bata, soul ng mga tao, ang ating, kumbaga, pinagkatiwala sa atin. Kaya nga sabi ng James 3, susunod na kabanata sa aking series ng James, huwag maging mga guro ang marami sa inyo sapagkat tatanggap yon ng mas malaking hatol. Pinapakita lamang doon yung dapat na responsibility patungkol sa pag-aaral. Pero kung wala naman tayo sa ministeryo ng pagtuturo, hindi ito kailangan na regular. At kung tayo nag-aaral, kailangan din nating humingi ng affirmation or pagpapatibay sa ating mga panaliksik, sa ating mga naaral mula sa mga nasa opisyal na ministeryo. Mula sa talagang mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron tayong hindi naintindihan, gaya kanina, sabi doon sa ating teksto sa James, hindi lamang sa panampalataya na iligtas ang tao. Kung tayo ay kumbaga, yun ang agad ating nabasa at interpret natin yon, tayo ay naniniwala na faith plus works ng kaligtasan, ay mahirap yon. Mali na yon. So, kaya napakalaga na meron tayong pagsisik ng affirmation sa ating mga nababasa na pag-aralan sa mga talagang mga nag-aaral. Ang sabi nga ng James 2 Peter 3 verse 16. Sabi dito, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na doon sinasalita ang mga bagay na ito na doon may ilang bagay na mahirap. So ito si Apostol Pedro na kanyang pinapatungkulan yung sulat ni Apostol Pablo na merong mga mahirap kong unawain na bagay. Na doon may ilang mga bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya naman ng mga ginagawa sa ibang mga kasulatan at ikakapahamak din nila. So may mga ganun talagang mga part ng Biblia, bahagi ng Biblia na mahirap unawain. So kaya napakalaga din na tayo ay mag-seek ng tulong or mag-seek ng advice. So ano yung ating pwedeng magamit na mga kaparaanan? Or suggested tools, for example, basic references, Bible dictionary, commentary, meron tayong mga commentary, and then references. So magamit po natin yan. Kahit yung paglapit sa mga nasa pag-aaral, ministeryo ng pag-aaral. So meron din po yung dalawang bahagi ng pag-aaral. Una, yung po tinatawag na textual study. Sa naming textual study, yun ay pag-aaral ng teksto. Kung ano yung mismong text sa Biblia, yung mismong verse, mismong passage, at yung aalamin kung ano yung pinapakahulugan nun. So ito po ay pagtukoy sa kahulugan ng teksto para sa exposition. At paggamit ito sa pagtuturo at maging sa pagkasabuhay. Example, ano yung mahalagang issue ng interpretasyon, ano yung interpretation niya, ano yung mga differences ng views, ng panaw ng ilang mga mangangaral dito, gaano ba ito kaimportansya, ito ba ay major doctrine, ito ba ay minor doctrine, ito ba ay black and white, ito ba ay nasa gray area. So, mga ganung bagay. And then, meron din pong paghahambing ng teksto sa mga kahalintulad na talata sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na nakatuon kay Kristo. Ano yung kumbaga pagkakaisa ng Bagong Tipan sa Lumang Tipan? Ano yung kumbaga connection noon
na nakafocus sa ating Panginoong Hesus bilang fulfillment ng Old Testament. At naroon, may pansamantalang konklusyon na kailangan patunayan sa pamagitan ng paghingi ng affirmation or pagpapatibay. So kung meron tayong napag-aralan, meron tayong naging konklusyon sa ating titingnan na teksto, so pwede natin siyang isang guni para makita natin kung yung ating mga napag-aralan ay talagang wasto or tama. So, yun po pag sinabing textual study. So meron po tinatawag na topical study. Pag sinabi po topical, in the word topic, so ito po yung pag-aaral ng paksa. Yung kaya na mismong text ng Biblia, mismong mga talata, yung topical, yun po yung iba't ibang mga paksa. For example, pinag-aaral natin attributes ng Diyos, holiness ng Diyos, paksa iyon. So alin yung mga talata na susuporta doon? Alin yung mga passages na tumutukoy sa holiness ng Diyos? Maraming mga passage, pero isang paksa. So yun po yung pag sinabing topical. Pagkatipo ng mga talatang may kaugnayan sa isang partikular na paksa or issue. So isaayos ang mga talata ayon sa progreso ng panahon. Kung ano yung mas nauna, ano yung mas nahuli, at tandaan natin yung progress na pinapahayag ng Biblia. At ating hanapin ang mga karaniwang tema at ito ay idiin. Bumuo ng pansamantalang konklusyon. So, yun po yung kumbaga kaibahan lamang nung dalawa. Kung meron tayong gustong kumbaga talagang passage na gusto nating maunawaan, so tingin tayo sa teksto. Pag-aralan natin ano yung mga word sa textual, ano yung mga word na ginamit, paano yun ginamit, para ating maunawaan. Then topical, kung meron tayong gustong paksa na alamin, sa gospel, about God, faith, repentance. So maraming mga bagay. So doon naman papasok yung mga talata na ating mga tagpuan para masuportahan yung isang paksa. So as warning, ngayon kapag walang pag-aaral, ito naman yung nangyayari. Nagiging madaling mahulog ang tao sa pabigla-bigla at magulong mga pasya or mga sagot. At yan po yung wag sanang mangyari sa atin. Kapag tayo ay kulang sa pag-aaral ng Biblia, wala tayong kumbaga hindi natin pinag-aaralan ito, so talagang mahuhulog tayo sa pabasta-bastang mga desisyon, pabigla-biglang mga pasya or sagot, pabigla-biglang paggamit ng teksto sa maling konteksto. Example, meron tayong problema. Hindi tayo nakapag-review ng exam. Kukuha tayo ng exam and then ginamit mo yung Philippians 4 verse 13. Makakapasa ako dito, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Hindi po ganon. So, maling paggamit ng talata, yon. Kaya napakalaga na ating aalamin. Kasi mahirap din na tayo ma-out of context. Delikadong bagay yon. Maging, for example, meron tayong nakausap na ibang sekta, which is ibang paniniwala, maling paniniwala, hindi paniniwala ng Biblia. Paano tayo tutugon sa kanila? For example, pinakitaan ka ng INC, nasa Timothy. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo. Kita mo, tao? Ano may tugon mo? Di ba? Tama, tao. Tao naman nga talaga. Pero hindi lang tao. Diyos din. So hindi natin kumbaga dinay yung kanyang pagkatao, pero atin din ina-affirm na si Diyos. So may mga ganun po mga cases, kaya napakalaga din sa atin na tayo ay mag-aral ng Biblia para tayo ay maging handa sa ating mga pagpapasya or mga pagsagot. So last quote from John Flavel sa kanyang sulat o sa Puritan Golden Treasury, sabi niya, the manner of God's revealing His will to men is also very different. Some have had special, personal, and peculiar discoveries of it made to them. So had Samuel about the choice of the person whom he should anoint king. But now all are tied up to the ordinary standing rule of the written word, and must not expect any such extraordinary revelations from God. The way we now have to know the will of God concerning us in difficult cases is to search and study the scriptures,
And where we find no particular rule to guide us in this or that particular case, there we are to apply general rules. So, yun po yung ating makikita. Kung paano daw inire-reveal or pinapahayag ng Diyos yung kanyang kalooban sa atin, hindi na kagaya noon, nung time ng Old Testament, ng prophets, talagang pinapakita sa kanila by vision or by signs, etc. Sa ating panahon ngayon, since nakompleto na yung scriptures, para makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan daw ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagbabasa, pag-meditate, pagkasaulo, and then pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Hindi natin may expect na merong manggagaling na tinig mula sa langit at sasabihin yung kalooban ng Diyos. Hindi ganon. Kung gusto nga daw natin na mapakinig ang boses ng Diyos, basahin natin ang Biblia na atin napakinig. Yon ang salita ng Diyos. Ito po ay sapat. Kaya bilang hamon, tayo ay maging masigasig na magnilay-nilay ng regular at mag-aral ng kasulatan para sa ating kabanalan. Yun pa rin patuloy ang goal. Para tayo lumago sa kabanalan. Maging patuloy na kawangis ni Kristo. Paano mangyayari yon? Alamin yung kanyang kalooban na nasa kanyang mga salita. Paano alamin? Pagbubulayan at pag-aaralan sa ganoong layunin. So yun, dun po tatapos ang atin pong lesson ngayong umaga. So any question po or comments or clarification?